Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa inyong paniniwala tungkol sa tadhana? May mga pagkakataong ang dalawang pusong wasak ay sadyang pinagtatagpo sa gitna ng unos, hindi para lalong mawasak, kundi para buuin ang isa't isa. Paano kung ang lunas sa sarili mong pighati ay matatagpuan sa mga mata ng isang taong hindi mo inaasahang makikilala? Halina't pakinggan natin ang kwento nila, Lino at Amihan sa Ang Sinag sa Dilim ng Aking Amihan. Ang amoy ng gamot at xiaoduji ay matagal nang tumatak sa ilong ni Lino. Ngunit ngayong gabi, tila mas matapang, mas nakakasulasok. Nakatayo siya sa labas ng ICU ng Sanctuario Medical Center. Nakatanaw sa kanyang inang si Aling Liwayway mula sa salamin ng bintana. Ang maputlang mukha nito, ang mga tubo na nakakabit sa katawan, at ang mahinang pagtibok ng makinang sumusubaybay sa puso nito. Bawat detalye ay isang punyal na paulit-ulit na tumatarak sa kanyang dibdib. Kailangan na po siyang maoperahan sa lalong madaling panahon, Lino, sabi ng doktor kanina. Nasa bingit na po ng alanganin ang buhay niya. Ang mga salitang yon ay umuugong sa kanyang isipan, kasabay ng isang numerong tila sumpa, ₱250,000. Hawak niya sa nanginginig na kamay ang kapirasong papel mula sa billing section. Piniga niya ito hanggang sa halos madurog. ₱250,000. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking halaga? Ang kinikita niya sa pagiging construction worker ay sapat lang para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain at sa ilang gamot. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel na sinundan pa ng marami. Napasuntok siya sa pader, hindi alintana ang sakit. Ang nararamdaman niya ay hindi sakit, kundi isang malalim na kawalan ng pag-asa. Diyos ko, bulong niya sa hangin. Patawarin niyo po ako sa gagawin ko. Para po ito sa nanay ko. Sa ilalim ng bumubuhos na ulan, ang Villa Esmeralda ay nakatayo na parang isang malamig at walang buhay na palasyo. Ang mga ilaw nito ay nakabukas, ngunit walang init na naibibigay. Para kay Amihan Valderrama, ang bawat sulok ng mansyon ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang malawak na silid, nakasuot pa rin ng kanyang wedding gown. Ngayon ay may bahid na ng putik at punit sa laylayan. Sa sahig, basag ang isang picture frame. Ang larawan nila ni Sylvan, masaya at nakangiti, ay nakatingin sa kanya na tila ng uuyam. Ang araw na dapat sana'y pinakamasaya sa buhay niya ay naging isang bangungot. Isang text message lang ang natanggap niya. I'm sorry, Ami. I can't do this. At gano'n na lang iyon. Naglahong parang bula si Sylvan Montenegro, kasama ang lahat ng pangarap na binuo nila. Para siyang isang manika na pinagsawaan, isang palamuti sa braso ng isang makapangyarihang pamilya. Iyon lang ba ang halaga niya? Ang tingin niya ay napunta sa isang maliit na bote ng sleeping pills sa ibabaw ng kanyang vanity table. Kinuha niya ito, binuksan, ang katahimikan ng silid ay binasag lamang ng tunog ng mga tableta na bumabagsak sa kanyang palad. Tapusin na natin to, bulong niya sa sarili, habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Samantala, sa labas, matagumpay na naakyat ni Lino ang mataas na pader sa likurang bahagi ng mansyon. Bawat galaw niya ay kalkulado, bawat paghinga niya ay pinipigilan. Ang kabog sa kanyang dibdib ay mas malakas pa sa kulog na naririnig niya sa kalangitan. Nakita niya ang isang bintana sa ikalawang palapag na bahagyang nakabukas. Ito na ang pagkakataon niya. Gamit ang lahat ng lakas, inakyat niya ang baging na nakakapit sa pader at maingat na pumasok sa loob. Ang sumalubong sa kanya ay isang silid na mas malaki pa sa buong bahay nila sa Barangay Mapayapa. Ngunit hindi ang karangyaan ang nakakuha ng kanyang pansin, kundi ang isang babae, isang anghel na nakaputing bestida na may basag na mga pakpak. Nakatayo si Amihan, nakatalikod sa bintana.
Nanginginig. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay patungo sa kanyang bibig. Hawak ang mga tableta. Walang oras para mag-isip. Walang puwang para sa takot. Ang nakita ni Lino ay hindi ang may-ari ng bahay na ninanakawan niya. Ang nakita niya ay isang kaluluwang nasa bingit ng kamatayan, tulad ng kanyang ina. Huwag! Sa isang iglap, tumakbo siya. Tinabig niya ang kamay ni Amihan. Ang mga tableta ay nagsabugan sa marmol na sahig, gumulong na parang maliliit na butil ng kasawian. Nagulat si Amihan. Humarap siya at ang mga mata nilang puno ng sari-sariling desperasyon ay nagtama. Ngunit ang pagkabigla ay naging napakatindi para sa kanya. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Bago pa man siya bumagsak sa sahig, nasalo siya ng mga braso ng estranghero, ng magnanakaw. At sa sandaling iyon, habang hawak ni Lino ang walang malay na katawan ni Amihan, isang nakabibinging tunog ang pumuno sa buong kabahayan. Ang tunog ng security alarm. Napamura si Lino sa kanyang isipan. Nahuli siya. Patay. Para kay Lino, ang tunog ng alarm ay parang isang martilyo na paulit-ulit na pumupukpok sa kanyang sentido. Sa kanyang bisig, ang babaeng nakaputing bestida ay mabigat at walang malay. Sa paligid, ang mga pulang ilaw ng security system ay kumikislap, nagbabadyang ang tulong o ang mga pulis ay paparating na. Kailangan niyang umalis. Ngayon na. Ngunit hindi niya magawang iwanan ang babae sa sahig. May kung anong puwersa ang pumipigil sa kanya. Mabilis ang kanyang pag-iisip. Sa tabi ng kama, nakita niya ang isang emergency panel. Sinubukan niyang hanapin ang paraan para patayin ang alarma. Sa kabutihang palad, sa ilalim ng takip nito, isang maliit na switch ang nakasulat na System Override. Walang pag-aalinlangan, pinindot niya iyon. Ang nakabibinging ingay ay biglang tumahimik. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang malakas na kabog ng sariling dibdib at ang malalim na paghinga ng babaeng hawak niya. Maingat niyang inihiga si Amihan sa malambot na kama. Kumuha siya ng isang basong tubig mula sa pitcher sa tabi. Marahan niyang ipinahid ang basang daliri sa mga labi nito. Maya-maya pa, dahan-dahang gumalaw ang mga pilik mata ni Amihan. Nagmulat siya. Ang una niyang nakita ay ang mukha ng isang estranghero, isang mukhang pagod. May bahid ng putik sa pisngi at may mga matang puno ng pag-aalala. Walang sigaw na lumabas sa kanyang bibig. Walang pagkatakot. Tila naubos na ang lahat ng kanyang emosyon. Tinitigan niya lang ito. Sino ka? Mahinang tanong ni Amihan. Ang boses ay paos. Napalunok si Lino. Anong sasabihin niya? Ako ang magnanakaw na dapat sana'y nanakawan ka pero napigilan kitang magpakamatay? Wala akong gagawing masama sa'yo. Iyon na lang ang lumabas sa kanyang bibig. Nakita kong kailangan mo ng tulong. Umupo si Amihan. Ang tingin niya ay napunta sa mga tabletang nakakalat sa sahig at pagkatapos ay bumalik kay Lino. Bakit mo ginawa iyon? Hindi agad nakasagot si Lino. Dahil alam ko ang pakiramdam na wala ng pag-asa, sabi niya sa wakas. Ang boses ay nanginginig. Ang nanay ko, nag-aagaw buhay siya ngayon sa ospital at wala akong magawa. Sa unang pagkakataon, nakita ni Amihan ang lalaki ng buo. Hindi isang manloloob, kundi isang taong dumaranas din ng sariling pighati. Isang taong desperado, tulad niya. Kaya ka nandito? Tanong ni Amihan. Para magnakaw? Tumango si Lino, hindi makatingin ng diretso sa mga mata nito. Ang kahihiyan ay parang isang mainit na bakal na dumadampi sa kanyang mukha. Patawad, hindi ko na alam ang gagawin ko. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang maririnig lang ay ang patak ng ulan sa bintana. Umalis ka na, biglang sabi ni Amihan. Umalis ka na?
bago pa may makakita sa'yo. Nagulat si Lino. Pero umalis ka na. Pag-uulit ni amihan, mas may diin sa boses. Tumayo si Lino. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya namalaya na ang resibo mula sa ospital, ang kapirasong papel na nagtulak sa kanya sa gabing iyon, ay nahulog mula sa kanyang bulsa at dumulas sa ilalim ng kama. Mabilis siyang lumabas sa bintana kung saan siya pumasok at naglaho sa dilim ng gabi. Naiwan si amihan sa katahimikan ng kanyang silid. Pakiramdam niya ay ginising siya mula sa isang masamang panaginip. Ang pagdating ng estrangherong iyon, kahit sa masamang paraan, ay tila isang sampal na gumising sa kanya mula sa kanyang pagkahibang. Tumayo siya para sana pulutin ang mga nagkalat na tableta nang mapansin niya ang isang nakatuping papel sa ilalim ng kama. Kinuha niya ito. Binuklat. Iyon ang resibo ng ospital. Nakita niya ang malaking halaga. Nakita niya ang pangalan ng ospital, Sanctuario Medical Center. At sa ibaba, nakita niya ang pangalan ng pasyente, Liwayway Lagman. Tinitigan ni amihan ang papel ng matagal. Ang lalaking iyon na handang isugal ang kanyang kalayaan para sa buhay ng ina. Samantalang siya na mayroon ng lahat ay handang itapon na lang ang sariling buhay. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na hindi niya alam ay mag-uugnay sa kanilang mga tadhana magpakailanman. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang personal assistant ng kanyang ama, isang taong pinagkakatiwalaan niya. "Robert," sabi niya sa kabilang linya, "may ipapagawa ako sa iyo at gusto kong manatiling sekreto ito kahit sa aking ama." "Ano po iyon, Ma'am Amihan?" Huminga ng malalim si amihan. Ang boses ay puno ng determinasyon na ngayon lang niya naramdaman. "Bayaran mo ang lahat ng gastusin sa Sanctuario Medical Center para sa pasyenteng nagngangalang Liwayway Lagman." Utos niya. "Lahat-lahat. Gamitin mo ang personal funds ko at siguraduhin mong hindi malalaman ni numan kung sino ang nagbayad." Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila isang insulto para kay Lino. Paano ito nagliliwanag ng ganito habang ang mundo niya ay guguho na? Hindi siya umuwi buong gabi. Nagpalipas siya ng oras sa isang waiting shed, basang-basa sa ulan, nilalamon ng kahihiyan at kabiguan. Gabi ng mga basag na pangarap, gabi ng kabiguan, gabi ng kasalanan. Wala siyang ninakaw na pera. Ngunit pakiramdam niya, may mas malaking bagay na ninakaw mula sa kanya, ang kanyang dignidad. Pinilit niyang bumalik sa ospital, handa nang harapin ang pinakamasakit na katotohanan. Handa na siyang lumuhod at magmakaawa kahit kanino para lang madugtungan ang buhay ng kanyang ina. Pagdating niya sa billing section, nanginginig ang kanyang mga tuhod. "Miss, tungkol po sa nanay ko, si Liwayway Lagman." Simula niya sa babae sa counter. Halos hindi lumabas ang boses. "Alam ko po malaki ang bayarin, pero magmamakaawa po ako. Gagawin ko po ang lahat." Tiningnan siya ng babae. Pagkatapos ay tumingin sa computer nito. Kumunot ang noo nito. "Liwayway Lagman, ICU. Sandali lang po, sir." Nagtipa ito sa keyboard. Bawat tunog ng pagpindot ay parang paghampas ng maso sa dibdib ni Lino. Inihanda na niya ang sarili. Sasabihin nilang hindi na maaari. Sasabihin nilang ililipat na nila si Aling Liwayway. Ngunit ang sumunod na sinabi ng babae ay isang bagay na hinding-hindi niya inaasahan. "Sir," sabi nito, "medyo naguguluhan din. Bayad na po lahat." Natigilan si Lino. "Ano po?" "Fully paid na po ang account ni Mrs. Lagman. May isang benefactor po na nagbayad ng lahat kaninang madaling araw. Pati ang gastos para sa operasyon niya ay nakasama na. Nakaschedule na po siya for surgery bukas ng umaga." Hindi agad na proseso ni Lino ang narinig. Para siyang nabingi. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip niya ang mga salitang bayad na po lahat. Sa sino po? Sino daw po ang nagbayad?
Anonymous benefactor daw po, sir. Ayaw pong magpakilala. Napaupo si Lino sa sahig. Doon mismo, sa gitna ng abalang pasilyo ng ospital, humagulgol siya. Hindi dahil sa pighati, kundi dahil sa isang napakalaking pasasalamat na halos sumabog sa kanyang dibdib. Isang himala. Isang tunay na himala. Pero sino? Sino ang taong may ginintuang puso na gagawa nito? At pagkatapos, isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Ang mukha ng isang babaeng malungkot sa isang marangyang silid. Isang anghel na may basag na pakpak. Siya kaya? Hindi siya sigurado. Pero kailangan niyang malaman. Kailangan niyang magpasalamat. Hapon na ng lakas loob siyang bumalik sa Villa Esmeralda. Hindi na siya umakyat sa pader. Naglakad siya papunta sa malaking gate sa harapan, tulad ng isang ordinaryong tao. Sa kanyang kamay, may dala siyang isang tangkay ng bulaklak na pinitas niya sa daan. Isang simpleng gumamela. Iyon lang ang kaya niyang ibigay. Pinindot niya ang intercom. Maya-maya, isang boses ng katulong ang sumagot. Sino po sila? Hinahanap ko po si Ma'am. Si Ma'am Amihan po, sabi ni Lino, nahihiya. Ilang sandali ng katahimikan, inakala niyang hindi na siya pagbubuksan. Ngunit pagkaraan ng ilang minuto, ang malaking gate ay dahan-dahang bumukas at sa di kalayuan, sa may pinto ng mansyon, nakatayo si Amihan. Naglakad si Lino papasok. Ang bawat hakbang ay mabigat. Nang makarating siya sa harapan ni Amihan, hindi niya alam kung paano magsisimula. Ikaw, bulong ni Lino. Ikaw ang nagbayad, hindi ba? Tumingin si Amihan sa ibang direksyon. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ngunit ang isang munting na ngiti na sumilay sa kanyang labi, isang tunay na ngiti, hindi pilit, ay nagsabi ng lahat. Iyon ang pinakamagandang ngiti na nakita ni Lino sa buong buhay niya. Isang ngiting hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga ng pera. Salamat, sabi ni Lino at inabot ang gumamela. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran, pero gagawin ko ang lahat. Utang ko sa iyo ang buhay ng nanay ko. Kinuha ni Amihan ang bulaklak. Tinitigan niya ito. Wala kang utang sa akin, mahina niyang sagot. Siguro, pareho lang nating kailangan ng tulong kagabi. Tumingin siya kay Lino, ang mga mata ay may bagong kislap. Kung gusto mo talaga akong bayaran, tulungan mo na lang akong mahanap ulit ang dahilan para ngumiti, tulad ng ngiting nakikita ko sa iyo ngayon. Natigilan si Lino. Sa isang iglap, hindi na siya isang magnanakaw at hindi na rin si Amihan isang prinsesang nakakulong sa trek. Sila ay dalawang tao lamang na nakahanap ng koneksyon sa gitna ng kanilang mga sira-sirang buhay. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang naputol. Isang itim at marangyang kotse ang pumasok sa gate at huminto sa kanilang harapan. Bumukas ang pinto sa likod. Mula rito, isang matangkad at mukhang kagalang-galang na lalaki ang bumaba. Ang kanyang suot na mamahaling suit at ang kanyang matalim na tingin ay agad na nagsabi kung sino siya. Ito ang hari ng palasyo, si Don Ricardo Valderrama. Ang tingin niya ay napunta mula sa kanyang anak, patungo sa bulaklak na hawak nito, at sa wakas, sa lalaking may maruming damit at pagod na itsura na nasa harapan niya. Isang tingin na puno ng pagtataka. At pagkatapos, ng hindi maitatagong pagkamuhi. Ang titig ni Don Ricardo ay parang yelo na tumusok sa balat ni Lino. Pakiramdam niya ay bigla siyang lumiit, naging isang langgam na handang tapakan anumang oras. Agad na bumalik ang lahat ng kanyang insecurities. Amihan, sabi ni Don Ricardo. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Hindi niya tinitingnan si Lino. Pumasok ka na sa loob. Itay, si Lino po Sinabi kong pumasok ka na. Ang tono ay hindi na pakiusap, kundi isang utos na hindi maaaring suwayin. Walang nagawa si Amihan kundi sundin ang ama. Bago siya tuluyang pumasok, binigyan niya si Lino ng isang tingin
na puno ng pag-aalala at pasensya. Nang silang dalawa na lang ang naiwan, hinarap ni Don Ricardo si Lino. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. "Ano ang kailangan mo sa anak ko?" tanong niya, diretsahan. "Nagpapasalamat lang po ako sa kanya," magalang na sagot ni Lino. "Nagpasalamat? Para saan?" Hindi alam ni Lino ang isasagot. Hindi niya maaaring sabihin ang totoo. Hindi niya maaaring ilagay sa alanganin si Amihan. Sa isang maliit na bagay lang po. Isang sarkastikong tawa ang kumawala kay Don Ricardo. "Isang maliit na bagay. Makinig ka, iho. Alam ko kung anong uri ka ng tao. Nakikita ko sa suot mo, sa itsura mo. Layuan mo ang anak ko. Hindi kayo magkauri." Pagkasabi noon, tinalikuran na niya si Lino at pumasok sa mansyon. Iniwan si Lino na nakatayo roon. Pakiramdam ay mas marumi pa sa putik na nasa kanyang sapatos. Sa mga sumunod na araw, ang Villa Esmeralda ay naging isang kulungan para kay Amihan. Mahigpit siyang binabantayan ng kanyang ama. Ngunit hindi nito napigilan ang determinasyon niya. Gamit ang tulong ng ilang pinagkakatiwalaang katulong, nagagawa niyang makipagkita kay Lino ng palihim. Minsan sa isang maliit na parke, minsan sa likod ng isang simbahan. Ang kanilang mga pagkikita ay maikli ngunit puno ng kahulugan. Dinala siya ni Lino sa mundo nito. Ipinatikim sa kanya ang fishball at kwek-kwek sa gilid ng kalsada. Isang bagay na hindi niya kailanman nagawa. Naglakad sila sa masisikip na eskinita ng Barangay Mapayapa, kung saan bawat tao ay binabati si Lino ng may ngiti. Nakita ni Amihan ang isang uri ng yaman na hindi nabibili ng pera, ang yaman ng komunidad at pakikipagkapwa-tao. Isang hapon, isinama siya ni Lino sa ospital para bisitahin si Aling Liwayway na matagumpay na naoperahan at mabilis nang gumagaling. "Nay, si Ami po, isang kaibigan," pakilala ni Lino. Ang nangiti ni Aling Liwayway ay kasing sinag ng pangalan niya. "Napakagandang bata mo, Hija. Salamat sa pagiging kaibigan ng anak ko." Naramdaman ni Amihan ang init ng isang tunay na pamilya. Isang bagay na bihira niyang maramdaman sa malamig na mansyon nila. Ang kanilang pagiging magkaibigan ay unti-unting lumalalim. Isang gabi, umakyat sila sa bubong ng isang gusali sa lugar nila Lino. Doon, sa ilalim ng libu-libong bituin, itinuro ni Lino kay Amihan ang mga konstelasyon. "Kita mo iyon?" sabi ni Lino. "Sabi ng lolo ko, ang bawat bituin daw ay pangarap ng isang tao. Kaya siguro napakarami nila." "Ano ang pangarap mo, Lino?" tanong ni Amihan. Tumingin si Lino sa kanya. "Simple lang, ang gumaling ang nanay ko at makita kang laging nakangiti." Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting nawala. Dahan-dahang inilapit ni Lino ang kanyang mukha. Hinihintay ni Amihan ang kanyang mga labi. Malapit na. Ngunit pareho silang napaatras nang biglang may tumawag sa cellphone ni Amihan. Ang pangalan ng kanyang ama. Ang mahika ay biglang naglaho. Sa kabilang dako, sa Villa Esmeralda, lalong nagiging mainitin ang ulo ni Don Ricardo. Ngunit hindi lang dahil kay Lino, may mas malaki siyang problema. Isang gabi, habang naglalakad si Amihan sa pasilyo, narinig niya ang sigaw ng kanyang ama mula sa study room. "Hindi maaari. Paanong nangyari to? Sinira ni Silvan Montenegro ang lahat. Ang puhunan. Ang malaking puhunan." Nawala. Napatigil si Amihan. Silvan? Ano ang kinalaman ng dating nobyo niya sa galit ng kanyang ama? Kinabukasan, ang takot ni Amihan ay nagkatotoo. Hinarap siya ng kanyang ama, ang muka ay masama. "Alam ko na nakikipagkita ka pa rin sa basurerong yon," sabi ni Don Ricardo. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. "Amihan, itigil mo na to habang maaga pa. Huwag mo akong subukan." "Pero Itay,
Mabuting tao si Lino. Mabuti. Ang isang taong walang pera ay hindi maaaring maging mabuti para sa atin. Mamili ka, amihan. Siya o ang pamilyang ito. Hindi nyo naiintindihan. Ako ang hindi nakakaintindi. Sigaw ni Don Ricardo. Itigil mo na to. Kung ayaw mong gumawa ako ng paraan para mawala siya sa buhay mo at sa mundong ito. Ang banta ay malinaw at nakakakilabot. Natakot si amihan, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Lino. Hindi nagbibiro si Don Ricardo. Kinabukasan, habang nagtatrabaho si Lino sa isang construction site, 2 lalaking nakabarong ang dumating at nagpakilalang mga investigador. Tinanong nila ang lahat ng katrabaho ni Lino tungkol sa kanya, tungkol sa kanyang pamilya, tungkol sa kanyang nakaraan. Naghahanap sila ng kahit anong butas, kahit anong dumi na maaaring ipukol sa kanyang pagkatao. Nakarating ang balita kay Lino. Kinutuban siya. Alam niyang si Don Ricardo ang may pakana nito. Ang mas masakit pa ay nangyari kinahapunan. Isang makintab na itim na kotse ang huminto sa harap ng kanilang maliit na bahay sa barangay Mapayapa. Ang eksena ay agaw pansin. Ang mga kapitbahay ay naglabasan, nagbubulungan, nag-uusisa kung sino ang importanteng bisita na dumating sa kanilang simpleng lugar. Mula sa kotse, bumaba si Don Ricardo Valderrama. Ang kanyang mamahaling sapatos na katad ay tila diring-diri na tumapak sa maputik na lupa. Kasunod niya ang 2 bodyguard na matikas ang tindig. Nasa labas si Lino noon, nag-aayos ng kanilang bakod. Natigilan siya. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis, hindi sa takot, kundi sa paparating na komprontasyon. Magandang hapon po, bati ni Lino. Sinisikap na manatiling magalang. Hindi sumagot si Don Ricardo. Sa halip, inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid, sa mga bahay na yari sa yero at kahoy, sa mga batang naglalaro ng walang sapin sa paa, sa amoy ng basura na sumasama sa hangin. Pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang tingin kay Lino na may halong pang-aalipusta. Ito pala ang kaharian mo, sabi ni Don Ricardo. Ang boses ay puno ng pang-iinsulto. Hindi umimik si Lino. Nalaman ko na ang lahat tungkol sa'yo, Lino Sinaglagman. Pagpapatuloy ng matanda. Ang iyong ama, isang lasenggo na iniwan kayo. Ang iyong ina, may sakit sa puso. At ikaw, isang hamak na construction worker. Bawat salita ay parang isang sampal, ngunit pinanatili ni Lino ang kanyang tindig. Diretsuhin na kita, iho, sabi ni Don Ricardo. Kumuha siya ng isang tseke mula sa kanyang coat at isang pluma. Magkano ka? Sabihin mo ang presyo mo para layuan ang anak ko. Iyon na. Ang sandaling kinatatakutan niya. Ang sandali kung saan ang kanyang pagkatao ay binibigyan ng presyo na parang isang paninda sa palengke. Tinitigan ni Lino ang blankong tseke. Nakita niya ang pangalan ng bangko, ang pangalan ni Ricardo Valderrama. Nakita niya ang oportunidad na magbago ang kanyang buhay, na maihon ang kanyang ina sa kahirapan. Isang pirma lang, ngunit nakita rin niya ang mukha ni amihan sa kanyang isipan. Ang ngiti nito, ang tiwala nito sa kanya. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Don Ricardo. Ang mga mata niya ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng isang matatag na determinasyon. Wala po kayong sapat na pera para bayaran ang pagmamahal ko sa anak ninyo, sabi ni Lino. Ang boses ay kalmado ngunit matigas. At ang pagkatao ko po ay walang presyo. Kinuha ni Don Ricardo ang pluma at nagsulat ng isang napakalaking halaga sa tseke. Isang halagang sapat na para bumili ng 10 bahay na tulad ng kay Lino. Inabot niya ito. Sigurado ka? Hamon ni Don Ricardo. Isipin mo ang nanay mo, ang kinabukasan mo. Tinitigan ni Lino ang tseke. Pagkatapos, sa harap ni Don Ricardo at ng lahat ng mga nag-uusyosong kapitbahay, kinuha niya ito. At dahan-dahan, pinunit. Pinunit niya ito sa gitna. Pagkatapos ay pinunit niya ulit.
At ulit. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito na isinaboy ng hangin. Namula ang mukha ni Don Ricardo sa galit. Isang kahihiyan, isang hamak na basura ang tumanggi sa kanya. Mula sa di kalayuan, sa loob ng isang nakaparadang sasakyan, nasaksihan lahat ni Amihan. Sinundan niya ang kanyang ama. Ang puso niya ay parang pinipiga sa sakit para kay Lino, ngunit kasabay nito, isang nag-uumapaw na paghanga at pagmamahal ang kanyang naramdaman. Iyon ang lalaking minamahal niya, isang lalaking mas mayaman pa sa kanyang ama dahil ang yaman nito ay nasa kanyang dangal. Wala kang galang, sigaw ni Don Ricardo kay Lino. Sige, tingnan natin kung saan ka pupulutin ng dangal mo. Tumalikod si Don Ricardo, galit na galit. Bago siya sumakay sa kotse, bumaling siya sa kanyang mga bodyguard. Turuan niyo ng leksyon ang bastos na yan. Utos niya, malamig at walang awa. Siguraduhin ninyong hindi niya makakalimutan ang araw na ito. At habang papalayo ang sasakyan ni Don Ricardo, naiwan si Lino na nakaharap sa dalawang malalaking lalaki na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang mga kamao ay handa ng manakit. Hindi lumaban si Lino. Alam niyang wala siyang panalo. Tinanggap niya ang bawat suntok, ang bawat sipa, na parang isang parusa. Habang nakahandusay siya sa lupa, ang sakit ng katawan ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya sa loob. Hindi dahil sa ginawa ni Don Ricardo, kundi dahil sa katotohanan ito, ang mundong gumagalaw sa paligid ni Amihan. Isang mundong kayang bumili at manakit ng tao. Nang makaalis ang mga bodyguard, iniwan si Lino na duguan at puno ng pasa. Ang mga kapitbahay ay nagmamadaling tulungan siya. Ngunit isang tao ang mas mabilis pa sa kanila. Lino, si Amihan. Tumakbo siya palabas ng pinagtataguan niyang sasakyan. Hindi alintana ang putik o ang tingin ng mga tao. Lumuhod siya sa tabi ni Lino. Ang mga luha ay tumutulo mula sa kanyang mga mata. Diyos ko, Lino, anong ginawa nila sa'yo? Sabi niya, ang boses ay basag. Dinala nila si Lino sa loob ng maliit nitong bahay. Si Amihan mismo ang kumuha ng first aid kit. Gamit ang isang basang bimpo, marahan niyang pinunasan ang dugo sa gilid ng labi ni Lino. Ang bawat dampi ng kanyang kamay ay magaan, puno ng pag-iingat at pagsisisi. Kasalanan ko to, bulong ni Amihan. Patawarin mo ako, Lino. Hinawakan ni Lino ang kamay nito. Wala kang kasalanan, Ami, sabi niya. Kahit nahihirapang magsalita, pinili ko to. Pinili kong ipaglaban ka. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Amihan. Sa sandaling iyon, wala na ang Don, wala na ang Villa Esmeralda, wala na ang pagkakaiba sa kanilang estado sa buhay. Ang naroon lang ay silang dalawa. 2 taong nagmamahalan sa gitna ng kaguluhan. Tinitigan niya ang mga mata ni Lino. Tinitigan din siya ni Lino. At sa isang kilos na dala ng matinding emosyon, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha at hinalikan ito. Isang halik na malambot, maalat dahil sa pinaghalong luha at dugo. Ngunit ito ang pinakatotoong bagay na naramdaman nilang pareho. Isang halik na nagsasabing, mahal kita, hindi kita iiwan. Tayo hanggang sa huli. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Lino sa kabila ng sakit. Sulit ang lahat ng bugbog, biro niya. Natawa ng bahagya si Amihan. Ang sandaling iyon ay perpekto. Isang maliit na isla ng kapayapaan sa gitna ng isang maalong dagat. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Isang kapitbahay, si Aling Nena, ang pumasok para mag-abot ng isang basong tubig na may gamot. Naku, Lino, buti na lang at nandito ang nobya mo para alagaan ka. Swerte mo talaga sa kanya. Maging noong nasa ospital ang nanay mo, personal siyang pumunta para asikasuhin ang bayarin. Nakita ko siya. Ang ganda-ganda. Para kay Aling Nena, iyon ay isang simpleng papuri. Pero para kay Lino, iyon ay isang bombang sumabog sa kanyang harapan.
Bigla siyang natigilan. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala. Ang init ng halik ni amihan ay biglang napalitan ng nagyayelong lamig. Personal siyang pumunta para asikasuhin ang bayarin. Nakita ko siya. Ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nabuo sa kanyang isipan. Ang anonymous benefactor, ang biglaang pagbabayad, ang pagpunta ni amihan sa ospital. Siya pala talaga. Tumingin siya kay amihan na ngayon ay namumutla, alam na nabunyag na ang kanyang sikreto. Totoo ba yun? Tanong ni Lino. Ang boses ay walang emosyon, nakakatakot sa sobrang kalmado. Hindi nakasagot si amihan. Ang kanyang katahimikan ay sapat ng kumpirmasyon. Tumayo si Lino. Hindi alintana ang sakit ng katawan. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi. Ang pasasalamat na naramdaman niya noon ay biglang naging kahihiyan. Ang pag-ibig na inaakala niyang totoo ay naging awa. Kaya pala, sabi ni Lino, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Awa lang pala lahat. Lino, hindi totoo yan. Huwag. Sigaw niya at napaatras si amihan. Naintindihan ko na. Isa lang akong proyekto para sa'yo, hindi ba? Isang kawawang aso na pinulot mo sa kalye para gamutin at paglaruan para maibsan ang lungkot mo, para maramdaman mo na mabuti kang tao. Hindi, Lino. Mali ka nang iniisip. Umiiyak na sabi ni amihan. Mali? Lahat ng ito? Ang pagpunta mo rito? Ang pagtulong mo? Hindi dahil mahal mo ako, kundi dahil naaawa ka sa akin. Dahil utang na loob ko sa iyo ang lahat. Ang bawat salita ay parang lasong tumatalsik mula sa kanyang bibig. Sinasaktan si amihan, sinasaktan ang sarili niya. Ang dangal na ipinaglaban niya kanina, na ipinambugbog niya, ay parang biglang dinurog at ginawang abo. Lino, pakiusap. Itinulak niya si amihan palayo. Hindi malakas, ngunit sapat na para maglagay ng pader sa pagitan nila. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagkasuklam. Hindi ko kailangan ng limos mo. Sigaw niya, ang boses ay basag na. Layuan mo ako. Pagkasabi noon, tumalikod siya at naglakad palayo. Papalabas ng sarili niyang bahay, iniwan si amihan na nakaluhod sa sahig, humahagulgol, durog ang puso. Ang halik na dapat sana'y simula ng lahat ay naging mitya ng kanilang katapusan. Ang mga sumunod na araw ay isang mahabang, walang katapusang disyerto ng katahimikan para kay amihan. Ang bawat pagsubok niyang tawagan si Lino ay nauuwi sa walang sumasagot na telepono. Ang kanyang mga mensahe ay naiiwan lang na scene. Walang kahit isang salitang tugon. Para siyang multo na sinusubukang abutin ang isang taong ayaw nang magparamdam. Sinubukan niyang puntahan ito sa barangay Mapayapa. Ngunit sinabi ng mga kapitbahay na umalis si Lino. Naghahanap daw ito ng trabaho sa ibang probinsya. Isang paraan para makalimot at makapagsimulang muli. Ang balita ay isang punyal na lalong bumaon sa puso ni amihan. Itinaboy niya ang taong pinakamamahal niya. Sa loob ng Villa Esmeralda, ang pakiramdam ng pagkakakulong ay mas matindi kaysa dati. Ang bawat kilos niya ay binabantayan ng kanyang ama. Ngunit ang amihan na nagmumukmok lang sa kanyang silid ay wala na. Ang sakit na idinulot ng pag-alis ni Lino ay nagbigay sa kanya ng isang bagong uri ng lakas. Ang lakas ng isang taong wala nang maaaring iwalan pa. Isang gabi, hinarap niya ang kanyang ama sa hapagkainan. Itay, aalis na po ako. Sabi niya, kalmado ngunit may bigat ang bawat salita. Napatigil sa pagkain si Don Ricardo. Anong sinasabi mo? Aalis na po ako sa bahay na ito. Hahanap ako ng sarili kong trabaho, ng sarili kong lugar. Hindi ko na kayang manirahan sa isang kulungan na gawa sa ginto. Dahil ba yan sa lalaking yon? Galit na tanong ng kanyang ama. Hindi ka ba nadala? Iniwan ka na niya. Iniwan niya ako dahil sa ginawa mo, Itay. Sagot ni amihan. Sa unang pagkakataon ay tinaasan niya ng boses ang ama. Sinira mo ang dangal niya. Ipinamukha mo sa kanya
na ang tulong at pagmamahal ko ay isang uri ng limos. Hindi pera ang sukatan ng pagkalalaki, Itay. At hindi ako mananatili sa hawlang ito. Natigilan si Don Ricardo. Nakita niya sa mga mata ng kanyang anak ang isang determinasyon na hindi niya kailanman nakita noon. Hindi na ito ang kanyang munting prinsesa na sunod-sunuran. Hindi na naghintay pa ng sagot si Amihan. Tumayo siya at naglakad patungo sa kanyang silid. Ang puso ay kumakabog, ngunit ang isip ay buo na. Kinabukasan, nagsimula siyang mag-impake. Hindi niya dinala ang kanyang mga designer na damit o mamahaling alahas. Ang inilagay niya sa isang maleta ay mga simpleng damit, ilang libro, at ang nag-iisang tuyong bulaklak ng gumamela na ibinigay sa kanya ni Lino na maingat niyang itinago. Habang hinahakot niya ang kanyang mga gamit, hindi niya namalayan na ang gabi ay lumalalim na. Ang buong bahay ay tahimik. Akala niya ang kanyang ama ay nasa opisina nito. Nang buksan niya ang kanyang aparador para kunin ang huling jacket, isang anino mula sa madilim na sulok ng silid ang gumalaw. Napatigil si Amihan. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon, nakatayo sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampshade, ay isang figurang matagal na niyang sinubukang kalimutan. Nakangiti ito sa kanya, isang nangiting nakakakilabot. Sylvan! Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang sumpa. Miss me, my love? Sabi ni Sylvan Montenegro. Ang boses ay malambing, ngunit may panganib na nakatago sa likod nito. Bago pa man makasigaw si Amihan, isang mabilis na kilos ang ginawa ni Sylvan. Tinakpan niya ang bibig ni Amihan gamit ang isang kamay na may panyong may amoy chemical. Kasabay nito, 2 pang lalaki ang lumabas mula sa balkonahe ng kanyang silid. Nagpumigla si Amihan. Sinubukan niyang kumawala. Saktan ito. Gawin ang kahit ano. Ngunit unti-unting nanghina ang kanyang katawan. Ang kanyang paningin ay nanlabo. Ang huling nakita niya bago siya tuluyang mawalan ng malay ay ang walang emosyong mga mata ni Sylvan, ang lalaking minsan niyang pinangarap na pakasalan, na ngayon ay tila isang demonyo na susundo sa kanya patungo sa impyerno. Ang panlasa ng luma at tuyong dugo, ang unang naramdaman ni Amihan nang magising siya. Ang kanyang ulo ay masakit, parang pinukpok ng isang matigas na bagay. Nang subukan niyang gumalaw, natuklasan niyang nakatali siya sa isang upuan. Mabagal siyang nagmulat ng mata. Ang amoy ng alikabok, kalawang, at dumi ay sumalubong sa kanya. Ang lugar ay madilim, maliban sa isang naghihingalong bombilya na nakasabit sa kisame. Halos hindi nito kayang sindihan ang malawak na espasyo, isang luma at abandonadong bodega. Gising ka na pala, aking Amihan. Napalingon si Amihan. Nakatayo sa kanyang harapan, nakangiti ng may pag-uuyam, ay si Sylvan Montenegro. Ang kanyang suot ay malinis at elegante pa rin. Ngunit ang kanyang nangiti ay masama at puno ng lamig. Sylvan, bakit mo ginagawa ito? Sigaw ni Amihan, sinisikap na kumawala sa mga tali. Bakit, At? Ngumiti si Sylvan. Simple lang, mahal ko. Kailangan ko ng pera. Kailangan kong umalis ng bansa. At ang iyong ama ang may utang sa akin yan. Utang? Anong ibig mong sabihin? Umupo si Sylvan sa isang sirang upuan sa harapan niya. Hindi ka ba talaga nakikinig sa mga balita, Amihan? Ang iyong minamahal na ama at ako ay may pinasok na investment deal na milyon-milyon ang halaga. Naniwala siya sa akin, sa aking alok na garantisadong kita. Ha! Ang enggot talaga ng matandang yon. Natigilan si Amihan. Pinagsamantalahan mo ang ama ko? Hindi ko pinagsamantalahan, Amihan. Nagkaroon lang ng kaunting technical difficulty sa investment. At ngayon, nagtatago ako sa mga taong gustong pumatay sa akin dahil sa perang nawala nila. Kaya, kailangan ko ng pera. At alam kong ang iyong ama, sa kabila ng lahat ng kanyang kayamanan,
ay handang gawin ang lahat para sa kanyang reputasyon at para sa kanyang mahal na anak. Nanginig si amihan. Ang lalaking minahal niya ay isang halimaw. Ang pag-abandona sa kanya sa araw ng kasal ay hindi dahil sa pagmamahal o pagsisisi. Ito ay bahagi lamang ng kanyang masamang plano. Tiniis ko ang pagkabagot sa iyo, sa pamilya mo, sa lahat ng formalidad. Patuloy ni Sylvan. Ang bawat salita ay sumasaksak sa puso ni amihan. Ang kasal? Isang paraan lang yan para makakuha ng tiwala ng iyong ama. Isang paraan para magamit ang kayamanan niya. Ngunit masyado ng delikado. Kailangan kong kumilos ng mabilis. Kumuha si Sylvan ng telepono. Ngayon, tawagan na natin ang matanda. Tingnan natin kung gaano kakamahal. Tinawagan niya si Don Ricardo. Narinig ni amihan ang galit na boses ng ama mula sa kabilang linya. Ngunit nang marinig ni Don Ricardo ang boses ni amihan, nagbago ang tono nito sa pag-aalala. Ang anak mo o ang reputasyon mo? Pumili ka, sabi ni Sylvan, walang awa. Mayroon kang 2 oras o kung hindi, ibubunyag ko ang lahat ng kasunduan natin sa media at ang anak mo, magiging kasaysayan. Huwag mong saktan ang anak ko, sigaw ni Don Ricardo. Makinig ka, Lino, sabi ni Sylvan at bigla siyang tumawag sa ibang numero. Ito ay isang video call. Ipinakita niya ang mukha ni amihan na ngayon ay umiiyak. Pinulot mo ang basura ko, hindi ba? Pakinggan mo siyang umiyak para sa'yo. Ipinaharap ni Sylvan ang telepono kay amihan. Nakita ni amihan ang mukha ni Lino sa screen. Gulat, galit at pag-aalala. Lino, umiyak si amihan. Tulungan mo ako. Ami, sigaw ni Lino. Anong ginagawa niya sa'yo, hayop ka? Tumawa si Sylvan. Anong gagawin mo, mahirap? Wala ka namang pera para ipatubos ang prinsesa mo. Maging ang ina mo ay inilimos niya lang sa'yo. Wala kang silbi. Hinawakan ni Sylvan ang leeg ni amihan. Pinipiga. Pakinggan mo siyang umiyak, Lino, dahil wala kang magawa. Ang sakit. Ang paghinga ni amihan ay hirap na hirap. Sa screen ng telepono, nakita niya ang desperasyon sa mata ni Lino. Alam niyang gusto siyang tulungan nito. Ngunit paano? Samantala, sa kabilang linya, si Lino ay nag-aalala. Ang galit ay nag-aapoy sa kanyang dibdib, ngunit ang isipan niya ay gumagana ng mabilis. Habang nakikinig sa pagiyak ni amihan at sa pagtawa ni Sylvan, napansin niya ang isang kakaibang tunog sa likod. Tsyug-tsyug! Tsyug-tsyug! Isang tunog na pamilyar, ang tunog ng tren. Narinig niya ang tunog na yon araw-araw mula sa kanyang maliit na bahay sa Barangay Mapayapa. Ang riles ng tren na dumadaan malapit sa kanilang lugar. Isang abandonadong bodega. Malapit sa riles ng tren, biglang lumiwanag ang isipan ni Lino. Alam niya kung saan sila. Alam niya ang lugar na yon. Isang lumang bodega na matagal nang inabandona ng isang pabrika. Walang oras para mag-isip. Walang oras para mag-alinlangan. Amihan! Huwag kang susuko. Papunta na ako. Sigaw ni Lino kahit hindi na niya alam kung naririnig pa siya ni amihan. Ibaba niya ang tawag. Tumakbo siya. Walang pulis. Walang bodyguard. Siya lang. Kung mamamatay man siya, mamamatay siyang ipinaglalaban ang babaeng minamahal niya. Hindi na inaksaya pa ni Lino ang oras sa pagtawag ng pulis. Alam niyang maaaring ikapahamak yon ni amihan. Kailangan niyang kumilos ng mag-isa, ng mabilis. Ang bawat sandali ay mahalaga. Tumakbo siya sa madidilim na eskinita ng Barangay Mapayapa. Ang sakit ng mga pasa sa kanyang katawan ay tila nawala. Napalitan ng adrenaline na bumubulusok sa kanyang mga ugat. Sa kanyang isipan, ang tanging nakikita niya ay ang umiiyak na mukha ni amihan, ang mga salita ni Sylvan at ang pamilyar na tunog ng tren. Malapit lang ang bodega. Isang lumang gusali na matagal nang inabandona, nakatayo malapit sa riles ng tren. Ngayon, ang lugar na yon
ay naging pugad ng kasamaan. Nang makarating siya sa bodega, dahan-dahan siyang lumapit. Ang malaking metal na pinto ay sarado. Ngunit sa gilid, may isang basag na bintana na sapat ang laki para makalusot ang isang tao. Huminga si Lino ng malalim. Inihanda ang sarili. "Para sa'yo, amihan," bulong niya. Maingat siyang pumasok sa loob. Ang dilim sa loob ay mas matindi kaysa sa labas. Maririnig niya ang boses ni Sylvan na nagpapatuloy sa pag-uusap sa telepono. Tila nagbibigay ng mga huling utos sa kanyang mga kasabwat. Nakatali pa rin si Amihan sa upuan. Ang bibig ay may busal, ang mga mata ay puno ng takot. Dalawang malalaking lalaki ang nakatayo, nagbabantay. Kailangan niyang gumawa ng ingay. Kailangan niyang maging matalino. Nakita ni Lino ang isang tumpok ng lumang lata at bakal sa isang sulok. Dahan-dahan siyang gumapang patungo doon. Nang makalapit, buong lakas niyang itinulak ang tumpok. Baraahag! Ang ingay ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Nagulat si Sylvan at ang kanyang mga tauhan. "Sino yan?" sigaw ni Sylvan. "Hanapin na yo!" Nagkahiwalay ang dalawang bodyguard. Hinahanap si Lino sa dilim. Ito ang pagkakataon niya. Mabilis na gumapang si Lino patungo kay Amihan. Nang makalapit, mabilis niyang inalis ang busal sa bibig nito at sinubukan na kalagan ang mga tali. "Lino!" Mahinang bulong ni Amihan. Ang mga luha ay bumuhos. "Shh! Huwag kang maingay!" Pabulong na sabi ni Lino. Sinisikap kalagan ng tali. Ngunit mahigpit ang pagkakakabit nito. Samantala, napansin ni Sylvan ang pagkawala ni Amihan. "Amihan!" sigaw niya at bumaling sa direksyon ni Lino. Nakita niya sila. "Magnanakaw ka! Wala kang hiya!" Sigaw ni Sylvan at sumugod patungo sa kanila. May hawak na bakal. Alam ni Lino na wala siyang choice. Kailangan niyang iligtas si Amihan. Hinarap niya si Sylvan, pinaghandaan ng suntok. Isang matinding suntukan ang naganap. Kahit mas malaki at mas may armas si Sylvan, si Lino ay puno ng galit at determinasyon. Ang bawat suntok niya ay para sa ina niya, para kay Amihan, at para sa kanyang dangal. Nang akmang hahampasin ni Sylvan si Amihan gamit ang bakal, humarang si Lino. Klang! Dumanas ang bakal sa likod ni Lino, ngunit hindi siya sumuko. Niyakap niya si Amihan, pinoprotektahan ito. "Hindi mo siya karapat-dapat," sigaw ni Lino kay Sylvan. Ang boses ay puno ng pagkamuhi. Sa labas ng bodega, isang kakaibang tunog ang nagsimulang marinig. Hindi ko'y tao, kundi mga koy ng pulis. Si Don Ricardo. Matapos ang tawag ni Sylvan, sa kabila ng pagbabanta sa reputasyon, ang pagmamahal niya sa anak ang nanaig. Nagmadali siyang humingi ng tulong sa pulis. "Nandyan na ang pulis!" Sigaw ng isa sa mga bodyguard ni Sylvan na tumakbo palayo. Biglang nagkagulo. Sinubukan ni Sylvan na tumakas. Ngunit bago pa man siya makalabas, pumasok ang mga pulis. Natigilan si Sylvan. Wala na siyang takas. Ngunit bago siya tuluyang dakpin, muling sinubukan niyang saktan si Amihan. Kumuha siya ng isang kutsilyo. "Kung hindi ka sa akin, wala kang makukuha sa kanya," sigaw ni Sylvan. Ngunit bago pa man niya maidampi ang kutsilyo, isang matinding sigaw ang narinig. "Amihan!" si Don Ricardo. Tumakbo siya at hinarangan si Sylvan. Tinulak ito palayo mula sa anak niya. Ngunit sa pagtulak, natumba rin siya. Kinubkob ng mga pulis si Sylvan. Kinuha ang kutsilyo. Nang tumingin si Don Ricardo sa kanyang anak, nakita niya si Lino. Nakahandusay sa tabi nito, duguan. Sa gitna ng kaguluhan, isang imahe ang tumatak sa isipan ni Don Ricardo. Ang isang hamak na construction worker na duguan at halos walang malay. Ngunit buong lakas pa ring pinoprotektahan ang kanyang anak. Lumuhod si Don Ricardo sa tabi ni Lino. Ang matigas niyang mukha ay puno ng panghihinayang at paggalang. "Iho," bulong niya. "Iho." Ang kulay puti ng ospital
ay hindi na kasing lungkot ng dati para kay Lino. Nagising siya at ang unang nakita niya ay ang nakangiting mukha ni Amihan. Nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Ang kanyang mga kamay ay hawak ang mga kamay ni Lino at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Amihan, mahinang sabi ni Lino. Lino, tugon ni Amihan. Ang mga luha ay bumalong sa kanyang mga mata. Salamat, iniligtas mo ako. Ikaw naman ang nagligtas sa akin, sagot ni Lino. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pumasok si Don Ricardo sa silid. Ang kanyang mukha ay hindi na kasing tigas ng dati. Tumingin siya kay Lino, pagkatapos ay kay Amihan at huminga ng malalim. Iho, sabi ni Don Ricardo, ang boses ay mababa at puno ng sinseridad. Salamat sa pagligtas sa aking anak. Kung hindi ka dahil sa'yo, hindi ko alam kung anong mangyayari. Nagulat si Lino sa pagbabago ng Don at Amihan. Anak, patawarin mo ako, patuloy ni Don Ricardo. At sa unang pagkakataon, nakita ni Amihan ang kanyang ama na may luha sa gilid ng mata. Mali ako. Masyado kong pinahalagahan ng pera at reputasyon kaysa sa totoong halaga ng tao. Ang dangal mo, Lino, ang pagmamahal mo sa aking anak. Mas mahalaga yan kaysa sa lahat ng kayamanan ko. Nagkatinginan sina Lino at Amihan. Ito ang sandaling pinangarap nila. Ang pagtanggap, ang pagpapatawad. Nang gabing iyon, matapos magising ni Lino mula sa kanyang pagod, nag-usap silang dalawa ni Amihan. Lino, ang tungkol sa pagbabayad ko sa ospital ng nanay mo. Simula ni Amihan. Hindi iyon awa, hindi iyon limos. Tiningnan ni Amihan si Lino. Ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat. Nang makita kitang handang isugal ang lahat para sa ina mo, naisip ko, ito ang tunay na lalaki. At ako, na handang sumuko, ay bigla ring nagkaroon ng pag-asa. Gusto kong makatulong. Gusto kong maging parte ng pag-asang yon. Pag-ibig yon, Lino. Pagmamahal na nakita ko sa'yo at sana'y makita mo rin sa akin. Niyakap ni Lino si Amihan ng mahigpit. Patawarin mo ako, Ami, sa mga sinabi ko sa'yo. Nabulag ako ng kahihihiyan. Naintindihan ko, marami tayong pinagdaanan. Ilang buwan nang lumipas, si Silvan Montenegro ay nasa likod ng rehas, humaharap sa maraming kaso. Si Aling Liwayway ay tuluyan ng gumaling at malakas na muli. At si Don Ricardo, bagamat unti-unting pa ring nag-a-adjust, ay nakikitang mas madalas na sa Barangay Mapayapa. Tumutulong sa mga proyekto ng komunidad at mas naging malapit kay Lino. Isang araw, habang nakaupo sila ni Amihan sa isang bench sa labas ng bahay nila Lino, sa ilalim ng isang puno ng mangga, kinuha ni Lino ang kamay ni Amihan. Amihan, sabi niya, at mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang simpleng singsing na yari sa pinagsama-samang dahon. Isang singsing na sumisimbolo sa pag-asa at pagmamahalan. Hindi ito gawa sa ginto o diamante, pero gawa ito sa pag-ibig ko para sa'yo. Lumuhod si Lino. Will you be my wife, Amihan Valderrama? Hindi napigilan ni Amihan ang luha, ngunit ang mga luhang iyon ay luha ng saya. Oo, Lino. Oo. Niyakap niya si Lino at hinalikan ito sa gitna ng mga nagkakatuwaang kapitbahay. Ang kasal ay simple lamang, ngunit puno ng pagmamahal at kaligayahan. Isang kasal na naganap sa simbahan ng Barangay Mapayapa, hindi sa isang marangyang katedral. Ang mga bisita ay mga kapitbahay, kaibigan, si Aling Liwayway na malakas na muli, at si Don Ricardo na ngayon ay nakangiti ng tunay. Pagkatapos ng seremonya, habang naglalakad sila ni Amihan, magkahawak kamay, sa isang bukirin sa ilalim ng paglubog ng araw, tumingin si Lino sa kanyang asawa. Ikaw ang sinag ng buhay ko, Amihan, sabi niya. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Ang Amihan na nagbigay sa akin ng bagong hininga. Niyakap siya ni Amihan.
At ikaw, Lino, ang aking sinag, ang aking liwanag, ang aking pag-asa. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi nasusukat sa salapi o katayuan, kundi sa laki ng kanyang puso, sa tapang na magmahal, at sa kakayahang magpatawad. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Lino at Amihan. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa saya at kilig, kundi tungkol din sa tapang na magpatawad, sa lakas na bumangon mula sa pagkakamali, at sa pananampalatayang mayroong liwanag kahit sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay. Ito ang aral na sana ay baunin ninyo sa inyong mga puso. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon na samahan kayo sa bawat emosyon, sa bawat tawa, luha at pag-asa. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? At anong uri naman ng mga kwento ng pag-ibig ang nais ninyong marinig mula sa amin sa mga susunod na araw? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil napakahalaga ng inyong boses sa amin. At syempre, hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay malaking bagay na. I-share na rin ninyo sa pamilya at mga kaibigan. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ngayon na po ang tamang panahon para maging bahagi ng ating pamilya. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!